Ito ang ilang mga OFW tipid tips para sa iyo. Ako nga pala si Kevin, isang OFW dito sa Dubai. Tipid tips number 1, set your goals clear. Gusto mo bang makabili ng kotse, ng bahay, ng lupa, o kung ano-ano mang investment na gusto mo para sa iyo? Lagi mong isipin, bakit ka nga ba nag-ibang bansa at nagtrabaho as OFW? Isa sa mga hack dito ay ilagay mo dito sa papel ang iyong mga pangarap o mga goals na gusto mong ma-achieve. At once na ilagay mo ito sa papel, you already solve half of your problem. Ilagay mo ito kung saan madalas mo ito nakikita o every time na pumapasok ka sa kwarto o sa bahay, lagi ka nare-remind na ito ang mga goals na gusto ko ma-achieve habang nasa abroad ako. Tipid tips number 2. Always maintain fixed padala rule. Alam mo ba kabayan, hindi lang ito makakatulong sa iyo sa pag-iipon. Makakatulong din ito sa iyo sa pag-prepare para sa iyong emergency fund. Hindi naman din masama maging selfish paminsan-minsan. Dahil kung ikaw ay isang breadwinner na katulad ko sa ibang bansa, paano mo matutulungan ang iyong pamilya kung ang sarili mo ay hindi mo matulungan, di ba? Well, when it comes to remittances, dapat meron kang certain budget kung saan alam mo lahat na mako-cover yung mga expenses na to. Pag nagpadala ka ng remittances sa iyong pamilya sa Pilipinas, kaya nang i-cover ng iyong padala ang mga expenses katulad ng bahay, lupa, kuryente, tubig, internet, iba pang mga bills. Tipid tip number 3, automate your savings. Now, always know your budget. Work around it. Pure genius. Now, regarding naman sa pag-automate ng savings, maraming bangko sa iba't ibang panig ng mundo na nag-o-offer ng mga ganitong services. Nag-o-offer din sila ng mas mataas na interest rate compare sa regular savings. Kada sahod mo, once na-receive mo yung payslip mo sa iyong company, na sinet mo sa iyong bangko, ay automatic madideduct ito at mapupunta to sa savings account. And it's hassle-free. Just set it and forget. At dahil dito, matutulong ang kapanigurado makapag-save dahil automatic siya na madideduct sa iyong salary. Tipid tip number 4. Matuto kang magbayad ng utang. Kilala niyo itong si Mr. Dave Ramsey, isa siyang host and financial advisor na nagbibigay ng tips about sa finances. Ang concept ng snowball effect kung saan ilista mo lahat ng mga bills na binabayaran mo every month sa mga pinagkautangan mo para sa home loan, car loan, utang kay Pedro, utang kay Juan, yung mga pinangtabi mo, credit card bills. If hindi mo matulungan sarili mo dito at baon na baon ka sa utang, dahil doon nagkapatong-patong na yung mga payments mo at yung budget mo para sa remittances apektado na rin. Kasi yun kabayan, ang concept ng snowball effect is to start on the smallest bill until you finish all of it up to the biggest bill, and then as much as possible, squeeze and take the budget that you can delay to pay within a year, before mag-expire, or within a month. Para doon sa amount ng bill na gusto mong bayaran is matapos siya agad. At ang maganda pa dito, nakapag-bayad ka na ng utang, hindi ka pa nasira sa taong pinagkautangan mo. Dahil bayad ka na, kuya, baka pwede pa utang ulit. Tipid tips number 5. Always separate your needs from wants. Madalas sa ating mga Pilipino na every time tayo sumasahod, Lagi mo sinasabi na, deserve ko naman to. Kasi nagpagod naman ako. Kasi naghirap ako dito. And I should say, I deserve. and kabayan, wala pong mali doon. Naghirap ka dyan, ikaw nagpagod, ikaw nagpuyat. At the end of the month, na-receive mo yung payslip mo and bumili ka ng iyong reward. And there's nothing wrong about it. And isa sa mga tip ko dito is to always think twice or even thrice. And madalas, may misconcept natin ang needs sa wants. Dahil madalas tayo nagkakaroon ng misconception sa pagbili ng mga bagay. Yung akalain mo na needs siya, napupunta pala sa wants. Tipid tip number 6, kontrolin ang lifestyle inflation. Isa sa magandang tips or idea dito is umiwas sa mga trending or hype na mga gamit. Katulad ng mga bagong labas na sapatos, mga imported na damit, o kung ano-ano mang mga luho. Dapat lagi kang aware sa mga spending spree mo. Isa sa helpful tip dito is gumawa ka ng budget sheet mo kung saan ilalagay mo lahat doon ang iyong expenses para malaman mo kung saan napupunta yung pera mo. Hindi yung scroll ka lang ng scroll and then lagi kang add to cart, and then ang ending, pagkatapos mo bayaran yung mga iyong add to cart items, is napunta ka sa wants. Di ba? Ang sama. Kaya tandaan mo kabayan, always live and spend within your means. Thank you for watching. If nagustuhan mo tong video na to, follow for more. Add to cart nga to. Talo na lang pala stock. Ubus na pala to. Ayos, panalo.